Inaasahang maibababa na rin ngayong araw ang bangkay ng 4 na dayuhang nasawi sa pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon. Nahihirapan lang ang mga rescuer dahil nagzi-zero visibility sa kanilang kinaroroonan. At kaugnay niyan, makakausap natin si Mike Viando ng GMA Bicol. Mike. Yes, good morning, Kara. Andito pa rin tayo nakaantabay sa Malilipot Albay sa Camp 1, dito mismo sa Bulkan Mayon. At sa ngayon nga, patuloy pa rin natin inaantabayanan yung pagbaba ng 4 na mga bangkay, mga labi ng mga foreign nationals na nasawi nga ng pagbuga ng Bulkan Mayon. At kanina, Kara, may estimate na binigay na oras na pupwedeng kung gaano ba katagal bago madala dito sa Camp 1 from Camp 2 yung mga bangkay. Ang sabi ng ating mga kasama dito, more or less 7 hours. Pero base sa obserbasyon naman ni Lieutenant Colonel Andrew Costello ng Philippine Army, sapagkat tinitingnan niya yung progress ng pagbaba, kung siswertehin daw, Kara, baka mas mapaikli pa yon at hopefully within the day, ang pinakamaaga na, Kara, kung talagang medyo smooth, kahit na dahan-dahan pero walang aberya, baka raw bago magtanghal, before lunchtime, hopefully, mababa na yung 4 na labi ng mga foreign nationals na nasawi. At kanina nga ay na-airlift na yung bangkay ng tourist guide na si Jerome Berin, patungo naman sa Binitayan Elementary School. Itong mga labi na ito, Kara, ay i-airlift din kapag nadala dito sa Camp 1, i-airlift ito papunta naman sa TOG 5, Tactical Operations Group 5. Yan ay ayon kay Lieutenant Colonel Andrew Costello na nandito ngayon at kasama natin, Kara. Okay, Mike, can you give us an idea, ilan ba yung kampo or yung stations dyan sa Mount Mayon at nasaan right now yung mga rescuers? Okay, dito, Kara, sa ating kinalalagyan, sa Malilipot Albay, meron tayong tinatawag na Camp 1 at saka Camp 2. Okay, yung mga rescuers ngayon na bit-bit yung labi ng 4 na foreign nationals, nakaalis na sila ng Camp 2 at patungo na dito sa ating kinalalagyan sa Camp 1. Yun nga lang, medyo natatagalan ng konti sapagkat mabagal yung usad ng kanilang pagbaba kasi nga medyo masikip yung daanan. Alam mo, Kara, yung trail dito kumbaga good for one person only. Hindi pwede magsabay-sabay. Talagang isa lang. So, by line kayong dadaan para lang makababa. Medyo matirik din yung daan. At ngayon nga, Kara, medyo umulan dito ng malakas. Kaya, so, madulas yan. I'm sure medyo madulas yung daanan ng mga rescuers and medyo magpapabagal na naman yan ang pag-usad ng kanilang pagbaba, Kara. Okay, Mike. May mga ilang nagtatanong, bakit hindi na lang sila puntahan ng chopper? Hindi ba ito kakayanin? Kailangan mano-mano talagang ibababa? Yes, Kara. Mukhang ang terrain ng Camp 2 ay hindi po pwedeng mag-landing ang chopper. Dito lang talaga, Kara, sa Camp 1. Masyadong makitid. Medyo patag. Oo, kasi sa Camp 1 medyo patag at medyo malaki yung area na pwedeng mag-landing yung chopper. As compared sa Camp 2 na talagang medyo imposible. Mahirap mag-land ang chopper doon sa Camp 2, Kara. Okay, at may mga bali-balita na nagzi-zero visibility daw? Tama yun, Kara. Ngayon nga, tinitingnan ko yung Bulkan Mayon, talagang taklob ng ulap. At ayon sa kwento ng ating mga kasamahan dito, mga rescuers at mga sundalo, kapag ikaw pala naglalakad sa trail at ikaw inabutan ng ulap, zero visibility, Kara, ang iyong mararanasan. Pero tahimik naman ngayon ang Mount Mayon. Wala namang any activity or yung mga ganyang pagbuga ng abo. Yes, Kara. So far, tahimik naman ngayon ang bulkan. Medyo hindi ko lang makita talaga yung crater kasi nga may ulap na nakatakip dito. Pero sa obserbasyon ko dito sa kinalalagyan namin sa Camp 1, sa Malilipot Albay, tahimik naman yung bulkan, Kara. Tapos, Mike, kapag naibaba na sa Camp 1, saan dadalhin yung mga labi? Yeah, sa Tactical Operations Group 5, TOG 5, Kara. Doon dadalhin yung mga foreign nationals. At may balita rin daw may balita na ba tayo tungkol dito sa survivor mula sa Thailand na pababa pa lang din daw ng bundok? Yes, basta sa initial na impormasyon, Kara, galing pa rin kay Lieutenant Colonel Andrew Costello, ito, Karang Thai survivor ay doon to sa area ng Domingo, Albay. Yung ating kinalalagyan dito sa Malilipot, dito sa may Camp 1, ito yung, kumbaga, lugar na sasalubungin natin yung mga casualties. Pero itong Thai survivor, mukhang kumbaga patuloy rin yung pag-rescue sa kanya. At sabi pa nga ni Lieutenant Colonel Costello, kailangan pala, Kara, hindi lang ordinaryong mountain climber. Meron siyang term na ginamit, technical climber. Technical climber. Dapat merong expertise kung paano
akyatin ang ganitong uri ng mga bundok, Kara. Mike, ikaw ay taga Bicol. Can you give us an idea, ano ba talaga yung umiiral na patakaran noon bago pumutok or sumabog nga, nagbuga ng ash itong Mount Mayon? Ano ba yung patakaran dyan na umiiral pagdating sa pag-akyat sa bundok Mayon? Okay, ang napag-alaman ko dito, Kara, talagang pinapanayos nila yung 6-kilometer danger zone at ipinagbabawal talaga yung kumbaga pag-settle within that area. Yung ating kinalalagyan sa Camp 1, ito ay nasa loob ng danger zone actually, Kara. So, sa pagkakaalam ko, talagang bawal yung, especially human settlement dito sa area na to. Hindi po pwede talaga kasi nga, very active ang Bulkan Mayon. Anytime, kumbaga hindi natin inaasahan, baka may mangyaring pagbuga nga, kagaya nga nung nakaraang Lunes, na hindi natin inaasahan yung ash explosion na yun, Kara. Okay, bawal ang human activity, bawal mag-settle, pero pwedeng umakyat. May mga nagpupumilit na mga umakyat, especially mga turista, Kara. Talagang, kumbaga, at their own risk, gusto nilang akyatin hanggang dun nga sa summit. At ngayon ba, tuloy-tuloy pa rin yung mga climbers na umaakyat dyan ngayon sa Mount Mayon or isinara na nila ito from tourists and mountain climbers? Ipinagbawal ito ngayon ni Governor Joey Salceda, Kara. Talagang stricto siya, no human activity muna. Kasi may mga investigation silang gagawin at syempre dahil nga dito sa nangyari ngayon, Kara. Pero wala pa tayong balita kung talagang forever na nilang ipagbabawal ang tourist activities dyan mismo sa Mount Mayon. Wala naman, Karang, ganong balita at sabi pa nga ni Governor Joey Salceda kapag ganito raw na may mga activity ang Mayon, mas lalong naku-curious tuloy yung mga turista, yung mga bisita na puntahan itong bulkan, Kara. Alright, maraming salamat sa iyong ulat, Mike Biando ng GMA Bicol.